Good afternoon, my dear brothers and sisters. One of the points of the gospel is for Jesus, the sons or the children of the kingdom do not pay taxes because the children of the kingdom are free. Only the slaves pay taxes. That is why for Jesus, the children of the kingdom should not be paying taxes. But I will not zero in on that portion of the gospel. Rather, I invite you to reflect this afternoon on the words of Jesus that say, but that we may not offend them, go to the sea, drop in a hook, and take the first fish that comes up. Open its mouth, and you will find a coin. Then use that to pay our taxes. The phrase that we may not offend them. In some other translation, it goes like this, that we may not scandalize them. Nang sa ganon, hindi natin sila maiskandalo. Nang hindi tayo maging dahilan ng kanilang pagkakasala. My dear brothers and sisters, it's a very important point. It is good to remind ourselves that we are responsible for one another. That my action, my words, may lead others to sin. And that will be a great responsibility on my part. Ganun din po kayo. Lalo na yung mga magulang sa kanilang mga anak, yung mga teacher sa kanilang mga estudyante, yung mga boss sa kanilang mga subordinates, yung mga pari sa kanilang mga parishioners. Mayroon tayong responsibilidad na ipakita ang tama nang sa ganon, hindi sila may skandalo at magkasala. Kaya, ingat po tayo sa mga kinikilos natin, sa mga sinasabi natin, sapagkat sabi nga ng dating commercial, ang anumang mali kapag ginawa ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Huwag nating ipakita ang mali. Huwag tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Pero, dagdag ko ring tanong ito. Yes, the Lord does not want us to be the cause of scandal. But the question is, are we still scandalized? Nai-iskandalo pa ba tayo? Alam niyo, nung bata-bata pa ako, yung lolo ko, minsan na pag-uusapan namin yung mga politiko, sabi niya, nung panahon ni Quirino, President Quirino, inabot niya yon, pero hindi ko yan, 1950s yata si Quirino. Sabi niya, nung nangangampanya siya, isang issue na ginamit sa kanya ay ito ng kanyang mga kalaban, na siya daw ay merong gintong arinola. Gintong arinola. O, gininto ang arinola. Alam niyo ng arinola, no? Okay? Malaking iskandalo na yon. Imagine, isang politiko merong gintong arinola. Ngayon, nalalaman natin na nawawala yung 125 billion
hindi na yata tayo naiiskandalo. Do you know, no, that every year, 30% of our national budget goes to corruption? 30%. That's the latest that I know, no? Baka nag-ano na. Pero, parang sa marami sa atin, wala lang. Talagang ganyan eh. Hindi na ba tayo na iskandalo? Kapag nalaman natin yung isang kaibigan natin o kasama sa opisina, merong kinakasama, may number 2. Kilala natin ng asawa, kilalanin natin ng pamilya, kilala din natin yung kirida. Naiiskandalo pa ba tayo? Kapag yung kasama natin sa opisina ay gumagawa ng kalokohan, naiiskandalo pa ba tayo? Sabi ng Panginoon, huwag tayo maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Pero kapag nakakakita tayo ng gumagawa ng kasalanan, naiiskandalo pa ba tayo? O baka masyado na tayong naging tolerant? Ha? Pare-pareho naman yan eh. Pare-pareho naman silang magnanakaw. Pare-pareho naman silang nangangaliwa. Pare-pareho naman ganyan. Ganyan talaga ang buhay. No? And that, I think, is more dangerous when we have lost our sin, our sense of sin, and what is wrong has been accepted as something right. Mga kapatid, ang mali ay mali kahit na marami ang gumagawa nito. At ang tama ay tama kahit nag-iisa kang gumagawa nito. Let us bring back to our society the sense of decency. Let us bring back in our lives the sense of propriety. Nang sa ganon, magbago naman ang takbo ng buhay ng ating bayan. Alam niyo, nabanggit ko na to minsan pero ulitin ko rin. One time, hindi ko naman napanood sa Showtime, nabasa ko lang sa Facebook. May binanggit si Vice Ganda tungkol sa boses ni Ann Curtis. Sabi niya tungkol sa boses ni Ann Curtis, alam naman siguro niyo yung boses ni Ann Curtis, Okay? Sabi niya, alam mo yung boses mo, hindi naman namin gusto nasanay na lang kami. It's a good point. Yung bang nangyayari sa ating lipunan, ang kurakot, ang pagnanakaw, ang pagpapatay, ang lahat ng yan, gusto ba natin? O nasanay na lamang tayo? Amen.